tinatanong po namin si Colonel Nebriha earlier, sabi niya ang binan daw nila are the stops along EDSA. At saka nasa franchise naman daw nyo talaga na point to point yung inyong in-agree under the terms of your franchise. Kumusta po yung implementation ng dry run ngayon? Anong implication sa business ninyo? Well, unang-una po, tama po si Colonel Nebriha na point-to-point po, terminal to terminal po ang aming franchise. However, yung the past MMDA administration has granted the access of designated bus stops along EDSA for northern and southern bus operators. So, yung pong mga designated na provincial bus stops, yun po ang ginagamit po namin ngayon. Ano pong impact dun sa business nyo and to your regular commuters? Actually po, there are two kinds of provincial buses entering Manila. The first kind, ito po yung mga long haul. Ito po, kung galing kayo ng South, galing kayo ng Mindoro, Bicol, galing kayo ng Visayas, or galing kayo ng Mindanao. Yan po, madaling mag-point to point yung mga ganyan. Wala pong problema yon, point to point po yon. Kasi po, pagdating ho niyan sa Manila, madaling araw po ang dating. At yung pasahero niyan, maraming bagahe. So, hindi po pwedeng ibabayan sa EDSA. Kailangan sa terminal ibabayan. Kasi maraming daladalahan. Ang second type po, ito po yung mga commuter, daily commuter. Ito po yung mga nagtatrabaho sa loob ng Manila. Ito po yung araw-araw na sumasakay ng bus. Galing ho ito sa malalapit na probinsya outside of Metro Manila. Galing ng Laguna, Batangas, Quezon, Batangas, or in the case of the north, we're talking of Bulacan, Tarlac, Pampanga. Ito po yung daily commuters na kailangan po pumunta ng Manila. Ito po yung apektado. Kinonsulta po ba yung grupo ninyo before the dry run? Opo. Kasi yung nagpatawag naman po ang meeting ng ang MMDA. Although, ang sinabi po nila na sa April 22, ipapatupad po nila itong no loading and unloading along EDSA. Although sinabi po namin sa kanila na malaking epekto ito doon sa mga daily commuters kasi sila ang unang maapektuhan nitong order na ito ng MMDA. Sir, si Lucy Cruz Valdez po ito. Ang gusto po naming malaman, sa inyong pananaw, naging matagumpay ba yung dry run ngayon at mukhang dapat nga bang ituloy o dapat ba itong itigil yung plano na gawing permanent? Sa aking pananaw po, kung tatanungin niyo po kami, ito po dapat itigil. Unang-una po, wala po kami nakitang malaking pagbabago ng pagbabawas ng traffic. Ang naging epekto lang po ay dagdag na pahirap po doon sa ating mga pasahero na kailangan silang pumunta pa ng terminal, hindi sila pwedeng bumaba doon sa lugar na dapat nilang babaan. Pero sa pananaw niyo ho ba, ito po ba ay makakasama sa negosyo ninyo o makabubuti? Kung tatanggalin po natin yung cost to the public, sa inyo pong personal, sa mga negosyo nyo, nakabuti rin po ba? Makakabuti po. Kasi kung ang point-to-point po ang inyong biyahe, mas madali po ang biyahe. Ayun. So Kung, for you, maganda. Po, yes. Opo. Yes po, ma'am. So yung commuter ang kawawa. Opo. Tama po. Ayun. So, Sir Robbie Alampay po ng Business World. Gusto ko lang pong balikan yung sinabi niyo po. No? Unang-una, totoo naman na sa prangkisa nakalagay point-to-point. But in previous administrations, tinawagan yung policy na yon at sinabi na, teka muna, baka naman pwede ngang payagan ang magbaba sa designated areas. Just bring us back to that basic point. Bakit po pinayagan? Ano po ang thinking doon? Bakit po pinayagan na magbaba sa mga ibang mga lugar? Ito po ay very practical solution po. Kasi karamihan po ng mga short distance commuters, ito po yung araw-araw na pumapasok ng Manila. Ito po ay kailangan bumaba
doon sa pinakamalapit na bus stop, malapit po sa kanyang trabaho. Kaya po, kung ang dadalhin po namin sila sa terminal, ay makakaroon po sila ng additional na abala at kailangan po silang sumakay ng panibagong sakay para makabalik doon sa kanilang pupuntahan. Okay, so sa scenario po na yon, yung commuters talagang may convenience sa kanila. But what does it do to the trip? How much time does it add from getting from point to point versus going from point to so many stations to the final destination? What does that do to traffic? Actually po, point to point, tama po yung MMDA dito, na ang point to point po, kung gagamitin po yung yellow lane ng bus or papayagan kami na gamitin yung overpass at saka yung overpass po doon sa EDSA, ay mas madali po ang biyahe ng provincial bus. Makakadiretso po sila sa terminal ng mas maaga. Kumpara, pagdadaan sila sa bus stop, doon ho sa bus stop kasi, bukod po sa provincial bus, nandun pa rin ho ang mga Metro Manila buses. So, lalo po kang makakadagdag ng mga buses na nandun po sa traffic pag dumaan po kami doon sa mga designated bus stops. Mr. Yaga, si Ed Lingaw po. Sir, the other portion of the dry run today has to do with yung phase out ng bus terminals along EDSA. Although it's voluntary, but it is part of the dry run. Dapat daw yung terminal lamang ay nasa Valenzuela at Santa Rosa at sa PTEX, I suppose. Pero voluntary lang yun. Kamusta po today? Marami ho ba sumunod today dun sa dry run na yan? O dahil voluntary, wala rin sumunod? Alam mo, Ed, maraming hindi sumunod dyan o masasabi ko halos lahat hindi sumunod dahil alam nyo, katatapos lang ng Holy Week. So karamihan ng mga pasahero ngayon galing probinsya, ito yung mga nagbakasyon ng Holy Week. Mhm. So karamihan ho yan, may dala-dala mga gamit, may dala ho mga pasalubong yan. So kung dadaan po sila sa Valenzuela at Santa Rosa na yun po ang hinihiling ng MMDA na sumama kami sa dry run, lalo pong maraming magre-reklamo pasahero dahil mapipilitan ho silang bumaba sa mga terminal na ito at sumakay pa ng ibang bus para makarating sa kanilang pupuntahan. So, in effect, you're saying na yung dry run today was basically ineffective in showing the results of the dry run. Ineffective as far as the Santa Rosa and Valenzuela terminals are concerned. Pero yung no loading and unloading, sumunod po kami doon. At despite na meron pong mga reklamo yung mga aming pasahero, pero sinabi po namin sa kanila, sumunod tayo kasi kung hindi susunod yung mga driver, magkakaroon ho ng penalty na 500 pesos po ang penalty ng driver. Pag sa hindi pagsunod ng no loading and unloading. Sir, one more, sir. From your point of view, do you agree with the phase out of the bus terminals along EDSA? If it is implemented next month or 2 months from now, kayong tatamaan yan? Actually, Ed, kung titingnan mo sa ibang bansa, dito lang sa ASEAN, ang mga provincial bus stop nila nasa loob ng city. Ang mananakay na galing probinsya, sumasakay ng bus yan dahil wala ho silang pambili ng sariling sasakyan. So, bigyan ho natin sila ng convenience para makarating ho sa loob ng probinsya ng Metro Manila. At yun pong may sariling sasakyan, siguro doon po tayo humiling ng sakripisyo sa kanila para naman maipsan po natin yung traffic na gusto ho ng MMDA na babawasan.